Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Joseph. Binabati ko po yung lahat ng tagapakinig sa Batang 90s Horror at sa iyo paring RJ. Nangyari tong karanasan ko sa probinsya ng nanay ko. Isang malamig at maulap na umaga ng Hunyo noon at simula ng pasukan. Nasa elementarya ako noon, grade 6, year late 90s. Sabik akong pumasok sa bago kong paaralan. Bago kasi sa paningin ko yung mga kalsadang dadaanan. Napapaligiran ng puno yung buong barangay. Hindi dikit-dikit yung kabahayan. Sariwa yung hangin, tsaka napakatahimik. Di tulad dun sa lungsod na pinanggalingan namin na umaga palang mausok at maalikabok na sa dami ng sasakyan. Samantalang dito kahit motor, napakadalang. Kakalipat lang namin dito ng mga magulang ko nung taon na yun. Kinailangan kasi namin na samahan yung lola kong may sakit. Minabuti nila nanay at tatay na dito na lang muna tumira. Hindi naman ako nahirapan mag-adjust. Masaya din kasi ako pag nagbabakasyon ako sa bahay ni lola. Dito kasi ako nag-i-stay pag summer. Kaya kahit paano, kabisado ko na din yung ilang lugar sa barangay na yon. Dumating nga yung araw ng pasukan. Naligo at nagbihis na ako. At matapos ko nga kainin yung hinandang almusal ni nanay, nagmadali na akong nagpaalam at umalis. Katulad ng sinabi ko kanina, walang masasakyang jeep dito kaya kailangan kong maglakad papasok. May mga tricycle naman pero madalang. Hindi din naman kalayuan yung eskwelahan mula sa bahay ni lola. Mga 30 minutong lakaran. Nakakalibang din yung lugar dahil madaming madadaan ng bago sa paningin ko. Mga bukid at mga bahay kubo na parang sa mga poster lang ng kalendaryo ko dati nakikita. Habang naglalakad nga ako papunta sa eskwelahan, nakuha yung atensyon ko ng isang batang lalaki. Tingin ko mas bata siya sa akin. Pero ang nagpakuha ng atensyon ko talaga sa kanya ay yung lugar kung saan siya lumabas. Galing kasi siya sa isang bakanting lote na puno ng matataas na talahib. Lumingon-lingon ako sa paligid pero wala akong nakitang bahay na malapit sa bakanting loteng yon. Kaya naisip ko na lang na baka umihi lang siya. Kaya tumuloy na ako sa paglalakad. Nagkasabay kami ng bata hanggang sa eskwelahan. Sa tingin ko parehas kami ng papasukan. Parehas kasi kami ng uniforme. Napansin ko lang na luma na yung mga gamit niya. Yung bag niya, bigay pa ng isang TV network pero mukhang ilang taon na tong ginamit kaya puro tahi at madumi na. Nang marating ko nga yung paaralan, nakasabay ko pang pumasok yung bata sa gate. Dumiretso nga ako sa silid paaralan kung saan nakalista yung pangalan ko. Di na ako nahirapan dahil nung enrollment pa lang sinabi na ng mga teachers kung saan ang room namin. Nang papasok na nga ako, napansin ko na magkatabi pala yung room namin nung batang nakasabay ko kanina. Hindi ko alam kung bakit pero may bagay na parang humahatak sa akin para mabaling ang atensyon ko sa kanya. Hindi ko alam kung naawa lang ako dahil sa suot niyang luma at sira-sira o dahil sa kakaibang itsura niya. Bilog na bilog po kasi yung mukha niya at pinakakapansin-pansin sa kanya ay yung bibig niya na medyo malapad. Pero nawala na nga din kagad yung atensyon ko sa kanya nung pumasok na ako ng room. Maaga pa nun. Kaya nagkaroon pa ako ng panahon para makilala ang ilan sa mga kaklase ko. Isa doon si Vincent. Siya yung tingin ko na parang bida-bida sa room namin. Pero walang problema sa akin at pabor pa nga dahil para siyang naging tour guide ko. Madali ko naman siyang nakasundo. Ilang sandali pang lumipas, nagring na ang bell sa eskwelahan. Lumabas ang lahat ng room at napag-alaman ko nga na magkakaroon pala ng flag ceremony. Pumila kami ng maayos sa quadrangle, bawat section, at sa di kalayuan nga natanaw ko na naman yung bata. Nasa dulong pila siya sa likod ng section nila at nag-iisa. Tahimik lang siya doon at nakayuko. Di tulad ng mga kaklase niya na panayang kwentuhan kahit nakapila. Maya-maya pa, inakbayan ako ni Vincent. Nakapasok na pala si Modyako eh. Ang batang abwak. Wika ni Vincent. Napakunot yung noo ko sa sinabi niya kaya tinanong ko siya. Abwak? Ano yun? Isang uri yun ng aswang na nag-aanyong bayawak. As in, totoong aswang? Totoo ba yung mga ganun? Ay, oo nga pala, taga-syudad ka nga pala.
Malamang walang aswang sa inyo, no? Pero ako din naman hindi naniniwala. Pero yung si Mojako kasi, last year, bago matapos yung pasukan, may nakakita sa kanya na kumakain ng hilaw na manok doon sa likod na bahagi ng eskwelahan natin. Ha? Hilaw? Baka naman kasi gutom na siya. Tsaka baka naman mukha lang hilaw yung manok, baka half-cook lang. Half-cook? May balahibo pa nga daw sabi ng mga kaklase niya. Tsaka alam mo ba, yung tatay niya na nag-iisang kasama niya, bali-balitang isang abwak, may nakakita na daw na nagbagong anyo ito. Naging isang napakalaking bayawak daw, sabay pumasok sa kakahuyan. Pero syempre galing lang yun sa mga chismoso at chismosa sa baryo. Bale 50-50 yung tsansa nun ng katotohanan. Napakamot na nga lang ako sa ulo sabay tanong pa kay Vincent. May mga nabiktima na ba ng aswang dito sa lugar natin? Wala naman. Kahit mga hayop na alaga ng mga mamamayan, wala namang nabibiktima. Oh, wala naman pala eh. Saan sila nakakuha ng paghihinala na ganyan? Alam mo naman, mga taong baryo sa atin, maraming oras paghapon para mag-isip ng kung ano-ano. Tsaka malayo sa mga kabahayan yung bahay nila. Di din sila nakikisalamuha sa mga tao sa baryo, kaya isa siguro sa dahilan yon kaya pinaghihinalaan sila. Minsan nga lang may makakita sa kanila kung hindi pa nga ipapalista si Mojako sa eskwelahan, hindi pa bababa dito sa baryo yung tatay niya. Napatahimik na nga lang ako nung narinig ko yon. Sa isip-isip ko, apaka-judgmental naman ng ibang kabaryo namin dito. Di lang masyado sumasalamuha, aswang na kagad. Maya-maya pa nang matapos nga ang plug ceremony, pumasok na kami sa room at nagsimula na ang klase. Lumipas ang ilang oras, tumungtong na ang 12:00, oras ng tanghalian. Lumabas kami para kumain sa kantin. Mahaba ang pila. Kamot ulo na nga lang ako. Gutom na kasi ako. Di ko inaasahan na nakakagutom yung whole day na klase. Doon kasi sa syudad, half day lang yung pasok ko. Naisipan ko na nga na magpunta muna sa CR. Naiihi na din kasi ako. Sa haba ng pila, baka sa kantin pa ako abutan Nagmamadali nga akong pumunta sa malapit na CR sa kantin. Kaso sa kamalas-malasan, sarado. Di ko pa masyadong kabisado yung buong eskwelahan kaya hindi ko na alam kung saan pa may CR. Kaya minabuti ko na pumunta na lang sa likod na bahagi ng isang lumang building. Isa yung lumang garden at may lamesa at upuan na gawa sa simento. Tumakbo ko sa isang puno at bago pa nga ako tuluyang makaihi, napansin kong may ilang bata ang nagkukumpulan di kalayuan sa pwesto ko. 3 bata ito na pinagigitnaan ang isang batang nakaupo sa simentong upuan. Hindi nila ako napansin. Nanatili akong nakakubli sa puno. Maya-maya pa, di ko sinasadyang marinig yung mga salita nila. Hoy Mojako, ba't ka pa bumalik dito sa eskwelahan? Wika ng isang bata na taas-taas ang buhok. Oo nga, bawal aswang dito. Doon ka na lang sa lugar niyo sa gubat. Dagdag pa ng isang batang kalbo. Lumapit naman ng isang batang nakasando lang at kinwelyuhan yung batang nakaupo. At dun ko nga malinaw na nakita na yung batang nakasabay ko kanina na si Mojako pala yung binubuli nila. Umiiyak lang to habang hawak-hawak ng batang nakasando. Akma na sanang susuntukin si Mojako ng isang bata nang sumigaw ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at bigla na lang akong lumabas sa likod ng puno. Uy, mga bata, huwag niyo naman siya ganyanin. Di naman kayo inaano ha. Napatingin yung 3 sa akin sabay tinulak ng batang nakasando, si Mojako, na naging dahilan para sumalampak siya sa lupa. Napalunok na nga lang ako nang tinuon na nila sa akin yung atensyon nila. Naloko na. Mukhang mapapaaway pa ako Sino ka namang bata ka? Wika ng batang nakasando. Bagong salta yata yan pre. Ngisi pa ng batang kalbo. Pakialamero ka rin Sige, pagbibigyan ka namin. Upakan na natin yan mga pre. Unti-unti nga lumapit yung 3 sa akin. Aakmaan na sana ako ng suntok ng isa nang may bigla na lang may sumigaw. Anong ginagawa niyo dyan mga bata kayo? Ilang beses ko na kayong sinasabihan bawal dyan tumambay. Napatingin kami sa pinanggalingan ng sigaw at nakita nga namin na si Manong janitor / security guard pala yun. Agad na nagtakbuhan yung 3 bully palayo pero bago pa nga tuluyang makaalis, nagbanta pa yung isa sa kanila.
May araw din kayo sa amin. Batang pakailamero. Napatulala na nga lang ako. Langya, unang araw pa lang napasok na kagad sa gulo. Maya-maya pa lumapit sa akin si Manong Guard. Nilapitan ako nito sabay tingin kay Mojako na kasalukuyang nakaupo na uli sa batong upuan. Umiiyak pa rin ito habang inaayos yung kalat nitong gamit. Pero hindi pa din to nagsasalita. Nako, binubuli na naman ba tong si Mojako? Loko talaga yung mga batang yun eh. Wika nito. Hindi ako nakapagsalita kaya muli itong nagsabing, Bago ka rito no? Ngayon lang kita nakita eh. Classmate mo ba si Mojako? Mabuti pa't pumasok na kayo sa room nyo. Mamaya bumalik pa yung mga batang yun. Hindi ko po siya kaklase. Nakita ko lang kasi kanina nung iihi na po ako sa puno. Nakialam ako kasi nakita ko sasaktan na nila siya eh. Sagot ko. Matulungin ka pala ha? Yan nga pala si Mojako. Di yan pala salita pero hindi pipi yan. Mabait at tahimik pero medyo weirdo lang kaya napaghihinala ang aswang dito eh. Yung 3 bully naman kanina, sila yung mga kaklase ni Mojako dati. Grade 6 na din kasi dapat yan kung hindi lang pinatigil sa pag-aaral eh. Dahil nabubuli. Matapos nga ang pag-uusap namin ni Manong, parehas naming tinulungan si Mojako sa pag-aayos ng gamit niya. Hindi man nagsasalita, tumutungo-tungo sa akin si Mojako na parang nagpapasalamat. Inaya ko siya na sumama sa akin pero tumanggi to. Lilibre ko sana siya ng tanghalian. Tinuturo nito yung bag niya at nang tingnan ko yung laman, napag-alaman ko na may laman itong ilang pirasong kamote. Inalok niya sa akin yung isang piraso. Tinanggap ko naman. Sabay biro pa. Di kaya ako makapagpasabog ng masamang hangin sa room neto mamaya? Napangiti naman to. Sabay nagtawanan kami. Lumipas nga ang mga araw. Sa tingin ko naman, naging magkaibigan kami ni Mojako. Paminsan-minsan, binibigyan ko siya ng mga gamit ko pang eskwelahan na di ko na ginagamit o yung mga pinagliitan ko ng damit o sapatos. For some reason, magaang yung loob ko kay Mojako paring RJ. Siguro dahil na din nag-iisang anak lang ako, kaya piling ko nagkaroon ako ng nakababatang kapatid sa katauhan niya. 1 taon lang naman ang tanda ko sa kanya, pero yung ugali po kasi niya, tsaka yung pag-iisip niya, parang batang 6 years old. Hindi pa po siya marunong magbasa nung panahon na yon, kaya paminsan-minsan, pag may oras ako sa lunch, tinuturuan ko din siya. Ang napansin ko lang sa mga panahon na yon na nakakasalumuha ko siya ay yung never ko siyang nakitang kumain. Kahit yung baon niya na kamote o mais, hindi ko nakikitang kinakain niya. Pag siya naman ang binibigyan ko pag binababaunan ako ni nanay, nilalagay niya lang yon sa bag niya. Nakasanayan ko na nga lang din na ganun siya at hinayaan ko na lang. Pag uwian naman, madalas nakakasabay ko siya. Parehas kasi kami ng dinadaan ng kalsada. Pero naghihiwalay din kami ng daan sa isang kalsada. Masaya din kasama si Mojako kahit madalang siya magsalita. Marunong naman siyang tumawa sa mga joke ko. At paminsan-minsan, nakikipaglaro siya sa akin habang naglalakad kami pa uwi. Habulan at may mga oras pa nga na umaakit siya ng puno at namimitas ng kung ano-ano. Hati kami kapag may bunga siya ng puno na nakukuha. Hindi din kasi ako marunong umakyat ng puno kaya hinahayaan ko na lang siya na siya na lang yung kumuha. Paminsan-minsan, dumadaan din kami sa mga pilapil. Tumatawid kami sa mga nakatumbang puno. Sumasakay sa mga baka lalo kapag maaga pa kaming nakauwi mula sa eskwelahan. Naging maayos naman ang mga unang linggo ng pasukan. Hanggang sa isang araw, medyo nalita ko sa paglabas ng room. Nahuli kasi akong makatapos ng sinusulat. Inexpect ko na nga na ako na lang mag-isa yung maglalakad pa uwi. Pero nagulat ako nang hinintay pala ako ni Mojako sa gate. Dapit hapon na nun at tingin ko malapit nang magdilim. Nagmadali na nga kaming maglakad pa uwi. Pero nang marating namin ang talahiban na isa sa dinadaanan namin pa uwi, bigla na lang may tumama sa ulo ko. Napabuwal ako nun. Sabay napahawak sa ulo ko. Kumabog yung dibdib ko nang may maramdaman akong mainit na likido na dumadaloy mula sa bandang noo ko.
Sinapo ko ito ng kamay at nang tignan ko kung ano to, laking hilakbot ko nang malaman kong puro dugo na pala ito. Kasabay nito yung pagsakit ng isang bahagi ng bunbunan ko. Inalalaya naman ako ni Modyako habang tumitingin-tingin pa sa paligid. Bigla na nga lang, may naglakad papalapit sa amin. Nagtatawanan pa ang mga ito. At nang makalapit nga, doon namin nakita na ito pala yung 3 bully. Naghahagi sa lupa yung isa sa kanila ng bato sa kamay habang umingisi-ngisi. Sa pool si Boy Pakailamero, mga pre. Oo nga, galing mo talaga pre. Anong akala niyong dalawa? Pinalagpas na namin kayo, lalo ikaw Boy Pakailamero. Akma na sana akong susuntukin ng isa nang bigla na lang siyang kinagat ni Modyako. Napatras yung bata at napasalampak sa lupa. Pre, kinagat ako ng batang aswang. Wika nito. Langya ka, Modyako. Tama nga kami, isa ka talagang halimaw. Bulalas ng isa sa mga bata. Agad sumugod kay Modyako yung 2 bata. Walang awa nila siyang pinagsusuntok. Masakit pa yung ulo ko nun pero pinilit kong tumayo. Kumuha ako ng patpat na naabot ko di kalayuan sa pwesto ko. Hahampasin ko na sana yung gumugulpi kay Modyako pero pinigilan ako ng batang kinagat niya. Nagpangbuno kami pero nakagawa nga ako ng paraan para matadyakan kahit paano yung isa sa nananakit sa kaibigan ko na naging dahilan para sa akin naman ibaling yung atensyon nila. Hinawakan na nga ako ng 2 sa magkabilang braso para hindi ako makagalaw. Dinampot ng isang bata yung patpat na nabitawan ko at sa tingin ko gagamitin niya to para saktan ako. Magsasalita pa sana yung batang hahampas sa akin nang bigla na lang may gumalaw sa lupa di kalayuan sa amin. Napatingin kaming 4. Kitang-kita kasi namin kung paano ito bumukol na para bang nuno sa punso at laking hilakbot nga namin nang bigla itong parang sumabog. May lumabas na napakalaking parang bayawak mula sa nabutas na lupa. Nanlaki yung mata namin sa nakita. Ngayon lang din kasi ako nakakita ng ganon kalaking bayawak sa buong buhay ko. At nakadagdag pa sa pagkahilakbot namin ay yung nakita namin na tumayo ito na parang tao. Maya-maya pa, bigla itong sumugod sa pwesto namin. Kinagat nito sa braso yung batang may hawak na patpat. Winasiwas niya ito sabay hinagis. Agad naman akong bintawan ng 2 batang may hawak sa akin. Akma na sana silang tatakbo nang bigla na lang silang hinampas ng buntot ng nilalang na para bang latigo. Nagkikisay sa sakit yung isa, napasalampak at tila nahimatay sa sakit. Yung isa naman na hindi ganong napuruhan ay agad na kumaripas ng takbo. Naiwan nga ako na nakasalampak sa lupa. Sobrang sindak yung nararamdaman ko ng mga oras na yon. Akala ko ako na yung susunod na susugurin ng bayawak. Pero nagulat ako dahil nilagpasan lang ako nito at tinungo yung pwesto ni Modyako na sa oras na yun ay nakahiga pa din sa lupa. Pinilit kong tumayo. Dinampot ko pa yung patpat at winasiwas ko pa habang iika-ika. Huwag malapitan yung kaibigan ko, halimaw. Mahina akong wika. Lumingon-lingon lang ito sa akin at nagpatuloy sa paglapit kay Modyako. Nagulat ako nang nilabas nito ang mga dila nito at dinilaan ang mukha ng kaibigan ko. Unti-unti itong nagkamalay, sabay dahan-dahang tumayo. Napatulala na nga lang ako, lalo nang makita kong sumasakay si Modyako sa likod ng malaking bayawak. Naglakad yung nilalang papunta sa mga talahib pero bago pa nga sila tuluyang pumasok, lumingon si Modyako sa akin. Kumaway ito sabay sumenyas ng tapik sa dibdib. Nang hihina man, ginawa ko din ito sabay kaway bago tuluyan silang umalis. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng lungkot nung mga oras na yon. Piling ko nagpapaalam na si Modyako sa akin. At di nga ako nagkamali. Dahil matapos yung araw na yon, hindi na uli nakita si Modyako. Maski yung sinasabing tinitira nila sa gubat ay naging abandonado na. Ayon nga yun sa mga mangangahoy na marites sa baryo namin. Yung 3 bully naman, pare-pares na ding hindi pumasok. Hindi pa naman po sila patay. Pero talaga namang na-trauma daw ayon sa mga usap-usapan sa eskwelahan namin.
Ako naman medyo nalungkot ako sa pagkawala ng kaibigan ko. Kahit pa napahamak ako, wala akong pinagsisisihan na nakipagkaibigan ako sa kanya. Sa maikling panahon kasi na nakasama ko si Modyako, naging masaya ako at piling ko nagkaroon ako ng kapatid. Di din ako nakaramdam ng pagiging out of place kahit padayo lang ako sa probinsyang to. Kung nasan man siya ngayon, sana maayos yung buhay niya. Sana nakaiwas na siya ngayon sa mga bully. At sana natapos man lang niya yung pag-aaral niya. Bale hanggang dito na lang yung kwento ko, paring RJ. Sana kahit paano nagustuhan ng mga tagapakinig mo. Ako po si Joseph. Salamat, Batang 90s Horror Radio.